Pamilin. Mahalin at pakaingatan ang bawat ibinabahagi ko sa YouTube channel na ito. Ang kapangyarihang nakapaloob dito ay lubhang mahiwaga. Gamitin lamang sa kabutihan at pagganap ng kalooban ng Diyos, maging huwaran at laging isapuso't isip ang 7 layunin. Una, isabuhay ang 4 na gintong simulain: maka-Diyos, makabayan, makatao, makakalikasan. Pangalawa, isagawa ang pag-ibig sa Diyos, pananampalataya at pag-asa sa pamamagitan ng tiyaga. Ikatlo, isakatuparan ang kabutihan, katuwiran, kalinisan, katotohanan, kadalisayan, kaliwanagan at kababaan ng loob. Ikaapat, ipalaganap ang kapayapaan, pagkakaisa, pagmamahalan, pagtulong sa kapwa, pagmimisyon, paglilinis ng sarili, at pagbabago tungo sa pag-unlad. Ikalima, magkaroon ng paggagalangan, pag-uunawaan, pagmamahalan sa isa't isa bilang mga kapatid at kapwa-tao. Ika-6, maging dakila sa isip, sa salita at gawa para sa Diyos, sa bayan at tao. Ika-7, ipagtibay ang kautusan ng Diyos, tumulong sa pagpapaunlad ng bawat kapwa at tumupad sa hadikain ng Diyos sa bawat tao. Magandang araw po sa inyong lahat. Heto na naman pong muli si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, upang magbahagi sa inyo ng mga aralin patungkol sa karunungang lihim ng Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, patungkol sa Sator Coronados. Una sa lahat ay muli ay hinihingi ko o tinataas ko sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat ang sandaling ito upang pasalamatan siya sa bawat sandaling pinagkakalob sa atin, na binibigyan tayo ng lakas, ginigising tayo sa araw-araw, binibigyan tayo ng lakas upang magpatuloy sa bawat araw ng ating buhay, at upang makapagbahagi rin ng mga buhay na salita sa ating sa inyong mga ginigiliw na tagapakinig at mga taga-subaybay, mga estudyante, mga solid supporters ng Maestro Virgo, also known as Commander Sator Coronados, na YouTube channel na aking binuo upang tawagin ang mga taong may mga spiritual na kakayahang, mga kakayahang pang-spiritual na tinawag upang sila magbahagi rin ng kanilang mga katangi-tanging kakayahan. Maraming salamat po, Diyos Ama na Makapangyarihan sa lahat, sa araw na ito, sa bawat sandali na ipinagkakalob nyo sa amin upang bigyan pansin ng mga aralin patungkol sa inyong mga aralin patungkol sa lihim na karunungan po ninyo na ipinagkalob nyo sa mga sinaunang maestro, at ngayon ay aming pinag-aaralan ang bawat hinihimay-himay, ang bawat detalye ng bawat aralin patungkol sa inyong mga lihim na karunungan po. Maraming salamat po sa inyo, Diyos Ama, at gabayan nyo po nawa kami kasama ng mga estudyante. Huwag nyo rin po pababayaan ng mga tao, lahat ng mga nagkakatipon sa Pwersa ng Liwanag. Maraming salamat din po, Diyos Ama, sa pagbigay nyo ng mga biyaya sa amin sa araw-araw upang makapagpatuloy kami sa aming mga spiritual na gawain. Maraming salamat po. Ito po ay tinataas ko sa Diyos Amang Makapangyarihan sa lahat, muli sa kanyang walang kapantay na pangalan at sa kanyang napakalinis at walang bahid na dungis na pangalan. Maraming salamat po. Para sa lahat, magandang araw sa inyo. Kaya ako nag-open ulit ng panibagong upload ngayon ay patungkol ito naman sa mayroong isang estudyante na nagtanong sa akin, na grupo rin ng kasama rin natin sa ating grupo na Spiritual Warriors ng Sator Coronados. Ito ay patungkol sa ang kanyang tanong ay patungkol sa ano daw ang konsagra, ano rin ang kaibahan ng mantra, at ano naman ang basag o bibliato.
Para sa mga baguhan pa lamang, ang mga estudyante, mahalaga na malaman nyo na unang-una sa lahat ay kailangan, bago mo magawa itong konsagra, mantra, at basag o bibliato, kailangan kompleto ka muna ng debosyon. Kailangan nakapagkumpleto ka ng debosyon, ng pagdedebosyon sa poder, pondo, bakod, at balabal, lahat ng mga pandepensa o kung ano man. Yun din ay isang paraan din upang magkaroon ka ng lakas upang magawa o ma-execute ng mga ganitong mga bagay. Para sa kalaman ng iba, sa pangkalahatan na, ginagamit din ang pagkonsagra sa gamit, katulad ng agimat, medalyon o kung ano man. Ngunit magagawa mo lamang ito sa pamamaraan na, sa katulad, halimbawa, ihalin tulad ko na ang Sator Coronados. Ang Sator Coronados, sa mga susi at basag o bibliato nito, ito ibinubuo ng susi. May mga basag ito na nakaayon sa pasator. Ang buong Sator Arepotinet Opera Rotas ay binubuo ng may mga basag yan o bibliato. Yan ang basag na tinatawag. Na kada isang letra, meron siyang katumbas na espiritong gabay o pangalan ng espiritong gabay na nakapaloob dun, na maaari mo siyang mantrahan. Doon naman papasok yung mantra. Ang pagmamantra ay isang paraan upang uusalin mo ito ng 108 times upang hilingin sa gabay o espiritong gabay na nakapaloob sa susi na yon o sa basag ng Sator na yon o sa basag ng bawat letra na yon, nakapaloob doon na kung ano ang kanyang pangalan o ang mismong gabay ng pangalan ng gabay na nandoon, ay mamantrahan mo siya sa loob ng sa 108 times. Within 108 times magmamantra ka, ngunit sa isip mo mayroon kang masidhing nais na syempre pangkabutihan lamang. Kaya sinabi ko nga, bawat ibinahagi ko dito noon sa umpisa pa lang ng ating videos, mga na-upload, ay kailangan gamitin mo ito sa kabutihan. Kumbaga sa lahat ng iyong isipin ay pangkabutihan, pagtulong sa iyong kapwa, pagproteksyon sa iyong sarili, pagproteksyon sa iyong mga sa buhay, at pagtulong sa iyong kapwa nang walang hinihinging kapalit na bagay. Ulitin ko ang basag, umpisa muna natin sa basag, umpisa muna natin sa debosyon. Bago mo magawa ang konsagra, mantra o basag na sinasabi ng tanong nila, actually, ang dapat na tanong ano muna ang basag, susunod anong pamaraan ng mantra, at ano yung konsagra. Okay, lilinawin lang natin, bago magawa lahat itong mga proseso na to, bago mo alamin itong mga to, kailangan kumpleto ka muna ng debosyon, ng poder, pondo, bakod, at anumang mga balabal na isasama mo. Yun ang yun ang kailangan mong malaman. At kailangan within 49 days na walang patlang, magsisimula sa unang Biyernes ng kahit anumang alinmang buwan, ay magsisimula ka doon hanggang matapos mo siya within 49 days. Tapos pagkayari noon, hindi naman na siya araw-araw. Pwede kang mag-aral ng panalangin ng Martes o kaya Friday, pwede rin. Pwede rin both. Martes o Biyernes, pwede rin. At mahalaga ang pagdidebosyon sapagkat hindi ka makakagawa ng mga ganito, hindi mo magagawa ang mga spiritual na gawain na to kung wala ka ng mga yun, nung pagpuputer na yun. Kasi yun ang doon ka kukuha ng kung baka saan yun magiging daan mo upang pagkalooban ka ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat at kilalanin ka ng mga gabay kung sino ka ba talaga, ano bang layunin mo. Hindi naman pwedeng pipili ka na lang ng basag ng Sator, mamantrahan mo, kukonsagrahin mo. Paano mo kukonsagrahin? Wala ka nga, kulang ka sa debosyon. Kung baka sa yung pagdidebosyon, din ang pinakasusi mo, yun ang pinakaunang-unang susi mo. Paano ka makapasok dito? Para bang ang pagbabaybay sa lihim na karunungan ng Diyos ang makapangyarihan sa ay napakaraming pinto yan. Kailangan buksan mo isa-isa yan. Hindi pwede na nakita mo lang yun doon, teka mo, may basag dito, gagamitin ko to. Ay hindi ganun. Ay mamantrahan ko na to. Ay hindi ganun. At konsagrahin ko na to, hindi ganun. Lagi yung tatandaan na ang Sator Coronados ay hindi yan masusunod kahit na nakapag-debosyon ka sa ibang debosyon. Hindi ka susundin yan.
Hindi ka susundin ng mga gabay. Kasi hindi ka nila kilala. Lagi ko nga sinasabi, magpapakilala muna kayo. Hindi ba pwede na gagamitin mo ang mga susi o basag ng sator, galing ka sa ibang debosyon o ibang debosyon, ibang aralin, uutusan mo ang mga espiritong gabay o mga nakapaloob sa susi ng sator o makikiusap ka na tulungan ka dahil sila rin ay nasa pasa ng liwanag. Hindi ganoon. Meron alituntunin na sinusunod pa rin. Yun ay tinatawag nila na sila ay nakapaloob sa kapangyarihan ng Sator Coronados. Sila ay kaagapay ng pinagmumulan ng kapangyarihan ng Sator Coronados, ang Panginoon Diyos Ama na makapangyarihan. Ang mga gabay ay susunod yan o nakikiayon yan sa mga taong kilala nila. Siyempre, kikilalanin ka muna nila. Paano kanila kikilalanin kung kulang ka sa debosyon? Hindi ka nagdebosyon. Ibang debosyon ginamit mo, papasok ka. Walang pinagkaiba yan, sinabi ko nga, na pumasok ka sa isang lugar, sa isang kagubatan na hindi mo alam. Sa isang isla na baguhan ka lang na hindi mo alam, papasok ka doon at uutusan mo, mamanduan mo kung sino man yung ano, o hihingi ka ng ano. Hindi ganun. Sapagkat ang mga gabay sa nakapasok, nakapaloob sa basag ng sator o bibliato nito, mga buhay na salita yan. Sa mga buhay na salita yan ay mainam na ihayag mo yung layunin mo muna sa kanila. Sa paraan na yun ng pagpupoder, sa pagdidebosyon, poder, pondo at bakod, mga ganun, dyan pa lang nagpapakilala ka sa kanila ng iyong layunin. Okay, balik tayo sa topic ulit. Yun ang sinabi ko nga, binigyan ko lang ng diin yung pagdidebosyon, na kaya napakahalaga nun para sa mga nag-aaral pa lamang. Ngayon, umpisa natin ulit sa basag. Yung basag o bibliato na yan ay nakapaloob sa lahat, sa letrang nakaayon sa pasator. Yung titag ng sator, arepo, tinit, opera, rotas. Lahat ng mga letra na yan ay may basag yan. O bibliato. Na merong certain na espiritong gabay na nakapaloob doon, na kanyang pangalan, na espiritong gabay na nakapaloob doon. Ngayon, ang pagmamantra ay uusalin ng 108 times na may masiding nais at gagamitin lamang sa kabutihan. Ngayon, tungkol naman sa konsagra para sa iba. Ang konsagra, ginagawa ko rin ng pagkonsagra, ginagamit ko to dahil pwede na gamitin sa medalyon o kung ano man. Pero kapag ako nagagamot ako, una muna, pipili ako ng basag ng sator na kailangan kong gawin o ilagay sa isang papel. At mamantrahan ko ito. Pagkayari ko itong mantrahan, saka ko ito kukonsagrahin. Yun ang tinatawag na nun. Parang i-consolidate mo i-concentrate mo yung hihingin mong kapangyarihan talaga na bagamat sa pumili ka na ng basag, nagmantra ka na, pinaloob mo na sa isang papel na yun, pagkatupin mo yun, kukonsagrahin mo yun. Ibig sabihin babasbasan mo yung papel na yun o kung ano man, o may medalyon ka, pwede mong konsagrahin yan. O meron kang gamit na bago, pwede mong konsagrahin yan. Ako kasi ganun ginagawa ko kapag meron akong ginagamot. Bago kong gamutin niya isang tao, meron muna akong basag na pinipiling basag ng sator. Pagkayari kong piliin ng basag, mamantrahan ko yan. Kasi ganoon yung proseso, may pattern yan eh. Tapos saka ko siya kukonsagrahin. Pag konsagra ko na yon at dadamhin ko yon, mararamdaman mo naman yan pag nakonsagra mo, iinit yan agad yung papel, kahit papel lang yan, iinit yan. At pag inabot mo sa mismong gagamutin mo, doon magkakaroon ng reaksyon yun. Malalaman mo agad kung meron at meron. Kaya nga sabi ko nga sa iba, bago mo magagawa to, kailangan talagang napakahalaga ng pagdidebosyon. Kaya sabi ko nga, kahit bertudis ka pa o mahalaga na nagdidebosyon ka. Sapagkat ako sa sarili ko, ako ay isang bertudis din. Pero mas pinili ko na magdebosyon ako. Talagang hindi ko pinanindigan ang pagiging isang bertudis ko. Talagang binaybay ko yan, isa-isa yan. Pinagtiisan kong magdebosyon hanggang sa makaabot ako sa punto na ipagkaloob na sa akin yung basbas na tinatawag. At mahalaga ang bawat pagpipili ng basag o bibliato ng sator. Hindi mo ito gagamitin sa masasamang bagay. Sa pagtulong sa kapwa, gamitin mo, okay yan. Kaya sana sa mga iba na nag-aaral pa lamang, mga baguhan, sinasagot ko rin yung inyong mga katanungan para maliwanagan tayo. Bago mo matuntun yan, ulitin ko ulit, kailangan kompleto ka ng debosyon. Yung pagpopoder,
pondo, bakod, balabal, at yung debosyon din sa 7 arkanghel na nire-recommenda ko rin sa inyo upang kilalanin din kayo ng mga 7 arkanghel na yan. Mahalaga na malaman nyo sapagkat sila ay ang unang tanggulan o ang unang puwersa ng liwanag na talagang sasagupa sa puwersa ng kadiliman. Sila ang ang mga individual o mga katangi-tanging mga binahagi sa atin ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat upang maging kaagapay natin o katulong natin din sa paglaban sa puwersa ng kadiliman. Kaya para sa lahat, bago makamit ang pagkonsagra, kailangan kompleto ka ng pagdidebosyon. At kahit na, tandaan nyo guys, kahit na nakapagdebosyon ka na ng 49 days, kapag napasakambay mo na ang kapangyarihan ng Sator Coronados, panghabang buhay na yan. Kaya sabi ko nga, ang pumapasok sa lihim na karunungan ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat ay pinipili lamang. Ito ay sinasala ng mga gabay, sinasala din ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Alamin mo sa sarili mo, ano ang iyong layunin sa buhay, ano ang iyong nais upang makatulong sa iyong kapwa, upang proteksyonan ang iyong sarili, proteksyonan mo ang iyong pamilya, ang iyong mga mahal sa buhay. Ano ba talaga ang iyong, sino ka bang talaga? Ano ba talaga ang iyong, sabi ko nga sa katatapos na video na nakaraan, na upload ko, sino ka bang talaga? Ano ba ang iyong mission sa buhay? Diba? Sabi ko nga, diba? Kaya doon papasok yung mga katanungan. Ano ang iyong purpose? Ano ang purpose mo sa mundo? 'Di ba? Anong kahalagahan mo sa mundo? Meron ka bang misyon? Meron ka bang dapat gawin? Ito ba igagamitin mo lamang para sa pansarili mo o gagamitin mo sa pangkalahatang pagbabahagi? Sapagkat napakalawak ng pag-aaral sa lihim na karunungan. Hindi ito katulad ng mga hayag na aralin na pinagkakaloob sa iba, na katulad ng mga normal na aralin lamang. Sapagkat ang pag-aaral ng spiritual, pag-spiritual ng gawain ay napakalawak. Kaya nga sabi ko sa iba, sana ang iba na makakasumpong ng ganitong aralin, huwag niyong ililigaw ang inyong sarili. Kahit masumpungan nyo na ang kapangyarihan pagkaloob sa inyo, huwag niyong babaguhin ang inyong layunin hanggang sa uling hininga ng inyong buhay. Huwag niyong babaguhin ang inyong layunin, kung ano ang inyong misyon. At huwag kayong papasilaw sa mga huwag kayong papasilaw sa mga material na bagay kapalit ng inyong prinsipyo, kapalit ng inyong layunin. Dahil tandaan nyo, ang mga bagay na material lamang, walang kwenta ito. Hindi mo madadala yan kahit saan ka magpunta. Madadala mo yan dito lang sa lupa, pero pagdating sa takdang araw ng iyong katapusan, hindi mo madadala yan. Kaya para sa iba, sana katukin ang puso nyo ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat para gumawa ng mabuti. Kaya para sa iba na mga baguhan lamang, mahalaga na malaman nyo na ang pattern o ang tinatawag nilang basic foundations o sa umpisa ay pagdidebosyon. Kapag nakompleto ng debosyon, try nyo ng mag-exercise. Subukan nyo ang basag. After nun, mamili ng basag ng Sator o Bibliato, saka magmantra ka. Pagkayari magmantra, magsulat ka, mantrahan mo, saka mo konsagrahin. Mga ganun. Ganun pamamaraan. Ngunit sa may mga ano naman na may mga alam na rin, kumpletuhin pa rin ang pagdidebosyon sa Sator Coronados, pumili ng basag, magmantra, at konsagrahin yung inyong mga gamit. Kung meron kayong medalyon o kung meron kayong panyo o kung ano man, may mga gamit pang spiritual na alam nyo na pwede nyo konsagrahin nyo. At para sa kaalaman ng iba, para sa pag-konsagra, meron akong special na binahagi na rin dyan na nai-upload ko na. Kung talagang gusto nyo matuto kayong mag-konsagra, merong isa dyan yung tinatawag nila na ipinambabasag ko lang. Yung tinatawag nilang hanapin nyo ang susi ng Sator na pangwasak sa masasamang galing. Kakakibat niyan ay pwede rin yan pambasag sa anumang gamit. Pwede nyo ibasag sa gamit nyo yan. Pwede nyo ikonsagra yan. Pwede nyo rin gamitin pangkonsagra yan sa gamit upang mas palakasin, upang mas buhayin o mas bigyan din ang kapangyarihang nakapaloob sa isang bagay upang magamit nyo sa kabutihan. At lahat ng bagay na hihilingin nyo ay hihilingin nyo sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat lamang. Tandaan nyo yan, lahat ng mga susi na yan, kahit panong espiritong gabay pa yan, magmumula ang pahintulot sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat.
Kaya sabi ko nga, napakasensitibo ng Sator. Sapagkat napakaraming pintuan na bubuksan mo. Ngunit ang susi, alam nyo, nag-iisa lang ang susi. Ang susi lamang ay ang Diyos, ang Diyos na makapangyarihan lamang. Ang ating Panginoong Diyos na makapangyarihan sa lahat. Siya ang magiging susi sa lahat. Sa susi ng mga pintuan, siya lang ang magiging susi natin. Kahit gaano pa kadaming pintuan yan na bubuksan mo. Kaya sa mga baguhan at may mga alam na rin, i-guide nyo rin yung iba. Saka sa mga baguhan pa lamang, mahalaga na malaman nyo, napakahalaga ng pagdidibusyon. Ulitin ko, yan ang unang depensa na dapat nyo mapasa kamay nyo. Yan mga yan. Kapag napasa kamay nyo yan, at nakita naman ng mga gabay, mga espiritong gabay o mga nakapaloob sa mga bawat susi ng Sator, at nakita ng Diyos sa mga makapangyarihan sa na karapat dapat ka, pagkakalob sa iyo yan, kahit nga hindi pa nga tapos yung devotion mo eh. Sabi ko nga eh, dahil nagbigay din ako nangmingi ako ng pahintulot sa Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat nung time na yun, na nag-upload ako ng mga videos. Sabi ko, Panginoon, sana po, kung sino man ang makakasumpong ng mga susi na ito, at talagang in an urgent basis talaga nakakailanganin nila yung ganitong mga bagay, at upang makatulong sa kapwa, lalo na sa panggagamot, sana po ipagkaloob nyo po. At humingi rin akong pahintulot sa mga gabay na ipagkaloob sa inyo ang tulong nakakailanganin nyo sa pangkagipitan o yung titawag nilang yung sitwasyon na talagang napaka-critical ng sitwasyon, kailangan na talaga. Wala nang oras, wala nang kailangang sayangin pang oras. Talagang hihingin at hihingin mo talaga ang tulong. Magkakabisa yan, talagang magkakaroon yan sapagkat kung malinis ang iyong hangarin. Lahat naman ng bagay eh. Para sa akin kasi, kung talagang malinis ang hangarin mo, dalisay ang yung kaisipan, ang yung nilalaman ng iyong puso, isa lang ang layunin mo, hindi ka mapapaya dyan. Kahit magano ka, humiling ka sa kanila, humiling ka ng mga bagay para sa pangkalahatan, pangkabutihan. Napakalaking bagay yan na magpakilala ka sa kanila. Kasi siyempre dadamhin ka rin ng mga yan eh. Kung ito bang tao ito eh, malinis ba ito, kalooban ito, karapat dapat ba ito, hindi ba ito gagamitin lang tayo nito, gagamitin lang ito sa mga walang kwentang bagay, sa pagyayabang. Kaya sabi ko nga, ang pag-aaral ng karunungang lihim ay hindi pangkasariling bagay lamang. Hindi sa pagyayabang, nang makitang gilas ka, magpakitang lakas ka, hindi ganun. Tumulong ka sa iyong kapwa ng lihim lamang, na walang nakakakilala sa iyo, mas maigi pa yung ganun. At mas maganda pa yung binabahagi mo lahat ng kabutihan sa lahat ng tao, nang wala kang kinihinging kapalit na bagay. Sa ganung paraan, mas kakaluguran ka ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Mas kakalugdan ng iyong mga gawain at makikita nila na mas kaaya-aya sa paningin ng mga gabay. Kaaya-aya rin sa paningin ng Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat na makita niya na ito palang tao na ito ay kaisa ng layunin pala ito. Talagang ito ay paninindigan niya ito. Talagang siyempre ang pinaka magiging mo nun, yung pangkaligtasan sa pang-araw-araw na hindi ka basta-basta masasaktan ng kahit anumang elemento na gustong makapanakit sa iyo. Kasi ang unang-unang magiging kalaban nila hindi naman ikaw na eh. Ang kalaban nila ay nandoon na. Yung pinakamataas, ang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Hindi ikaw na mortal na tao lamang. Ang sino mang gumagawa ng kamalian sa kanyang kapwa, ang kalaban, yung nasa Panginoon, yung nasa taas. Ang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat. Ang Diyos sa mga makapangyarihan sa lahat din, siya ang hahatol sa mga tao na yan, sa mga individual na tao na yan, na gumagawa ng mga karumal-dumal na gawain. Mapa-physical man yan, spiritual o emosyonal, lahat na. Tandaan nyo yan guys. Para sa kaalaman lang ng iba. Kaya sabi ko, lagi-lagi yung sinasabi, umpisa pa lang, real talk lang, wag gagamitin ang mga susi ng Sator para sa kayabangan, sa pansariling kapakanan lamang, upang makapanlamang sa iyong kapa, sa inyong mga kapwa. Wag. Talagang sinasabihan ko kayo na wag niyong gagamitin. Tumulong lang tayo sa ating kapwa, lalo na sa ngayong sitwasyon ngayon, na napakahirap ng sitwasyon. Hindi na natin alam, mga kapares natin, mga kapwa-tao natin, halos wala na rin. Nakikita mo napakahirap ng sitwasyon. Maraming mga taong nagugutom, maraming taong nag-iiyakan, maraming taong nagsasuffer sa mga sakit,
na hindi naman alam kung saan talaga nagmula yan, na wala na talaga makapag-describe kung ano yan. Sabi nga nila, anumang sakit yan o anuman, ngunit sa isang haplos lamang ng Diyos ang makapangyarihan sa lahat, sa kanyang mga tinig lamang, sa kanyang salita o sa kanyang usal o kung ano man, kung magmumula ang kapangyarihan nito ay sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, gagaling at gagaling ang isang tao. Kahit napakalubang karamdaman pa yan na pumasok sa isang tao. Wag lang mawawala sa tao yung kanyang paniniwala, yung pananalig sa Diyos ang makapangyarihan sa lahat, na may Diyos pa rin. Kahit na napakahirap ng kanyang sitwasyon, mayroon pa rin Diyos na nakatingin sa kanya. Huwag niyang iisipin na tinalikdan siya o tinalikuran siya ng Panginoong Diyos. Kahit sa pinakamiserableng sitwasyon na ng kanyang buhay, dahil yan ay pagsubok lamang. Huwag nating iisipin na tinalikuran na tayo, hindi ganun. Nakamasid lang sa atin yan. Dahil hindi naman ibibigay sa iyo yan kung hindi mo kakayanin. Yan lamang po sa ngayon ang aking maikling paliwanag. At dinagdagan ko na rin ng konting kaalaman sa inyo at konting pagpapayo patungkol sa basag na Bibliato ng Sator, pagmamantra at pagkonsagra. Napakahalaga ng pagdidebosyon upang magpakilala kayo, kilalanin kayo ng mga espiritong gabay nakapaloob sa Sator Coronados, at ang mantra at ang konsagra. At ang Panginoong Diyos naman na makapangyarihan sa lahat, magpakilala kayo, maghayag kayo ng inyong layunin. Ano ang purpose nyo sa mundo? Para sa inyo ito gagamitin. Lagi nyong isipin, pangkaligtasan sa inyong sarili, para iligtas din o tulungan ang inyong pamilya, ang inyong mga mahal sa buhay, at tumulong sa inyong kapwa na walang hinihing kapalit na bagay. Yan naman po. At maraming salamat po. Ako pong muli, si Maestro Virgo, also known as Commander Sator ng Sator Coronados, nag-iiwan sa inyo ng mensaheng mag-aral kayo maigi, pag-aralan nyo maigi ang bawat aralin natin, at pakaisipin nyo, lagi nyo itanim sa puso nyo, ano ba ang purpose ko sa buhay ko? Sino ba ako? Ano ba ang magiging layunin ko sa pagdating ng araw? Sa pangkalahatan pagbabahagi na. Mapa-physical man yan, spiritual, emotional, or sa mental din, para malaman nyo ano ba talaga ang layunin mo. Bakit ka pumasok sa araling ito? Yun naman po. Ako po muli, nag-iwan sa inyo ng mensaheng hanggang sa muli. Maraming salamat po.